realistically, meron bang patutunguhan itong impeachment? Sakaling totoo, na ayaw ni Bongbong Marcos ng impeachment? Well, kung talagang ayaw niya, may hirapan. No? May hirapan. Baka mag-hesitate yung mga kongresista at saka yung mga senador. Kaya nga makikita natin in the next few days kung talaga bang ayaw niya. Sabi nga nung isang host, kung talaga bang dinaga. No? Kung talaga bang dinaga. No? Makikita natin in the next few days. No? At sana yung host na yon ay pag nakita niya na umaandar at makakuha ng boto sa Kongreso, ay kainin niya yung kanyang sinabi. Yung host na yon, kakainin naman niya gladly yung kanyang sinabi na nasa paraan po ng pagtatanong. Hindi naman po sinabing dinaga directly. Baka kaya sabihan mo yung host pumunta sa presinto. Doon na magpaliwanag. Ito, nagpapaliwanag na ngayong host. No? That was meant as a challenge. Or pang-uurot. Na-challenge. Ibig sabihin, malaki yung tulong ng host. Hindi, walang kwenta yan. Baka naman mali rin yung host. No? Baka naman hindi dinaga. Baka naman talagang napaka-sophisticated niya mag-isip. Diba? Baka naman ganon. Diba? Sino ba naman tayo? Presidente yan. Napaka-sophisticated niyan, di ba? Masyado lang kasing convincing yung kanyang sinabi, no? Yung kanyang paliwanag. Baka masama gising. Katulad ng isang host kanina. Nalimpungatan. masyado kasing convincing eh. Anyway, so basically, ang indication niya kung talagang may go signal ng Pangulo ay kahit hindi niya bawiin yung kanyang sinabi last week, pero gumugulong sa House. Ganon. Wala pa rin siyang go signal. Oo nga. Assuming lang. Parang ganyan, parang divine intervention kung sakali. Oo nga. So, ibig sabihin, ang hintayin natin dito, kung i-refer yan sa Justice Committee, tapos gugulong yung proseso doon, tapos magbubutan sa plenaryo. Tama ba? Tama. Pero pwedeng i-fast track yan. Pwede, kung makakuha ka ng 30 signatures bukas sa Makalawa, pwedeng hindi na yan dumaan sa Justice Committee. Pwedeng diretso na yan sa Senado. Oo. Plenaryo and then Senado. Oo. Siyempre, usually dumadaan yan sa Justice Committee para tignan kung sufficient in substance and form. Diba? Pero merong fast track na pwedeng gawin. Diba yung kay Kwan, yung kay Erap, mabilis diretso. Dinaan sa dasal, di ba? Dinaan sa prayer ng noise speaker Manny Villar. Yes. So, it can be done. Lalo na kulang sa panahon eh. Kulang na sa panahon. Okay. Pero meron ba siyang clear na numero dyan sa House? Kasi may nakausap ako ilang mga kongresista, sinabi nila, meron namang numero kung sa meron. Pero syempre, nung time na yun, walang basbas ng Pangulo. Pero marami kasi naglalabi eh. May mga malalakas na mga institusyon na naglalabi sa bawat kongresista. Diba? Na sinasabi nila, ikaw, sige, mawawalan ka ng suporta kung bumoto ka dyan. No? At yung mga iba, yung naman, kaya dapat dyan may counter poll. Sige, kung hindi ka bumoto, mawawalan ka rin ng suporta sa amin at saka ng tulong. So, kanyan pressure, counter pressure yan sa mga kongresista at lalong-lalo na sa mga senador na kanya-kanyang republika. 23 different republics. Iba-iba yung kanilang decision-making process. Okay. Nabanggit niyo yung Senado, no? Kasi sa mga previous conversations po natin, Father, binabanggit niyo ang kailangan dito, carrot and sticks, no? So, given the current composition ngayon ng House, ay ng Senado, tapos may paparating na election, how should that be fleshed out, yung carrot and sticks na yun? Well, yung mga senador kasi, o kahit yung mga hindi sitting senators, yung mga tumatakbo, ang tinatansya nila, gusto nila best of both worlds. Makakuha sila sa administration, makakuha sila sa opposition, makakuha sila sa Marcos, makakuha sila sa Duterte, makakuha sila sa mga nasa gitna. No? Yung mga usually, yung mga pinklawan. No? Pero in the real world, medyo mahirap yung ganung balancing. Dahil kinakailangan mong pumosisyon eh. Lalo na ngayon na very divided yung political landscape. So, yun nga, medyo hindi ganun kadali na mamangka sa dalawang ilog ngayon. Kailangan mamili ka ng ilog. Or baka yung dalawang ilog, i-reject ka. No? So, yun yung problema ng mga senador. Kung if they can have their way, gusto nila the best of all worlds. Pero sabi ko nga, in the real world ay hindi yan
madalas mangyari. Okay, you have to make a choice. No? Lalo na yung mga politiko na ang choice nila ay yung kanilang sarili, yung kanilang ganansya, yung kanilang political future, hindi yung sa bayan. Hindi katulad ng mga nag-file kanina, malinaw naman yung track record ng mga yan, no? Si King Deles, si Alice Murphy, si Father Plaby, etc. Ito ay yung buong buhay nila ay nakataya para sa bayan, hindi para sa sarili nila. Kaya siguro yun din ang simbolo ng mga nag-file ng impeachment. Itong mga ito, hindi mo matatawaran yung commitment sa bayan. Pero yung mga boboto, ayun, hindi mo alam kung anong panggagalingan ng kanilang boto. Dahil hindi naman bayan yung priority nila. Okay. Kasi, Monsignor, kayo mismo meron kayong karanasan sa pakikipag choose your words carefully, Isgera. Ganito na lang. Hindi ko maituloy eh. Parang nakaamoy ako ng kumunoy eh. Kaya nga, ako na huminto, Monsignor eh. Choose your words wisely. Okay. Reverend Father, ganito na lang. Sakaling meron kayo naging karanasan sa larangan ng medyo marami akong karanasan eh. Ano doon? Hindi, sakali na nga lang. Oh. Dito kasi sa programa to, hindi tayo nanlalaglag ng guest eh. No? Oh. Ano lang, gawin nating hypothetical. Father, sakaling nagkaroon man kayo in the not so distant past ng munting karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga senador pagdating po sa impeachment. Kunwari, 2012. Ano ba kahirap makipag-ugnayan sa mula ehekutibo doon sa mga senador para ma-impeach ang isang opisyal? Lalo kung ikukumpara yung konteksto na yon dito sa konteksto ngayon. Again, hindi ko sinasabing ginawa niyo yun. Ano lang to? Academic exercise. Hypothetical. Hypothetical. Pero siyempre, sa simula, mag-i-invoke ka rin ng higher purpose. Mag-i-invoke ka rin na para ito sa bayan, para to sa susunod na salinlahi, para to sa ating lipunan na medyo fractured ngayon. So, i-invoke mo rin yon. Pero hindi ganun karami ang makukumbinsi rin eh. So, yung ikalawa, profiling. Profile mo yung mga kakausapin mo. Ano ba ang kanilang mga interest? Ano ba ang kanilang mga personal na mga preferences? No? Ano ba yung kanilang, ano sabi mo kanina? Be careful with your words. No? Choose your words wisely. Ano ba yung kanilang mga vulnerabilities? No? Na pwede mong gamitin sa negosasyon. Pero mag-profiling ka muna. Mag-profiling ka muna. Dahil marami nga, hindi naman makukumbinse dahil sa isang higher purpose. No? At ikatlo, mag-negotiate ka na using yung profiling mo. Using yung nakikita mo ng mga strengths, weaknesses, vulnerabilities, at interests ng mga kakausapin mo. No? At mahalaga, meron kang wherewithal para gamitin yung matututunan mo sa profiling. No? Minsan kasi, minsan you negotiate from a position of strength kahit mahina ka. Okay. Yan na po yung naglalatag na po si Father ng impeachment 101. Because sometimes power is not what you have. Power is what the senators think you have.